Hi, so today tuturuan ko kayo how to solve circle, specifically how to find the center and the radius of a circle. So I have two examples here which represents the standard form and general form para iwas kalituhan. So sulat natin. This will be the standard form and the other one will be the general form. Okay. So, let's begin with standard form. So, paano nga ba natin makukuha ang center niya? So, sa 1, we have quantity of x minus 17 squared plus quantity of y minus 5 squared is equals to 144. Para makuha natin yung center. Pag naka-standard form, mas madali makuha yung center. Kung alin ito, nakikita nyo to. This negative 17 and negative 5. Para makuha niyo yung center, babaliktarin niyo lang yung sign niyan. Which is, ang mangyayari, magiging positive 17 and positive 5. So now, you have the center. Paano naman sa radius? Ang gagawin natin, kukunin natin ang square root ng 144. 144 is equals to 12. So we have the center, positive 17 and 5, and the radius is 12. Dito naman tayo sa general form. Hindi na natin siya i-group kasi naka-group na siya. Ito yung family of x, ito naman yung sa y. So, ang gagawin na lang natin, magbi-bring down tayo dito. So, we have x squared minus 14. Maglalagay tayo ng space. 14x. Maglalagay tayo dyan ng space. Group natin siya. Then, y squared plus 2y. Lagay ulit tayo ng space. Is equals to negative 14. So, bali meron tayong ganito. Para saan yung space? Ang gagawin kasi natin, so bababa natin to, x. Ang gagawin natin sa 14, i-divide mo siya by 2. So, 14 divided by 2 would be 7. Negative 7x. Magiging negative 7 siya. So, ang mangyayari, yung 7 na to, i-times mo siya by itself. So, 7 times 7, we have 49. Plus natin, plus 49. So, ito yung ginawa natin. Ito, in-squared natin. And then, plus. Dito naman tayo sa y squared and 2y. Ganun lang din yung same process lang din. So, 2 divided by 2 is equals to 1. 1 times 1 would be 1. So, y plus 1 squared. Tapos, etong mga nilagay natin dito, ilalagay din natin siya dito. So, we have plus 49 and plus 1. Yan. So, mangyayari, pagpa-plus lang natin to. Negative 14 plus 49 plus 1. So, this will be 36. Yan. So, ito na yung standard form natin. Standard form na natin siya, di ba? So, para makuha natin, ito yung h. Ito h to. Tapos, ito naman yung k. Then, ito yung r squared. So, di ba? Sabi ko kanina, pag naka-standard form na siya, madali na nating makikita yung center and radius. So, yung center natin lang. Yung center natin is, dahil negative 7 siya, magiging positive 7. And ito, magiging positive, dahil ito yung positive 1, magiging negative 1. So, ano yung radius natin? Katulad kanina, etong 36, square root ng 36 would be
6. Yan. So, we have the center and the radius. Dito. So, pag standard form, madaling makikita. While the general form, gagawin muna natin tong process na to turn into standard form para makita natin agad yung center and radius. So, may additional tayo. What if naging ganito siya? We have the diameter and points, which is 3 and 1, and negative 7 and 6. So, dito, sa part na to, gagamit tayo ng formula, which is the midpoint formula and the distance formula. So, eto na yun. Susundan lang natin siya. Magsasubstitute lang tayo. So, eto si x sub 1, and then, eto si y sub 1, x sub 2, and y sub 2. Para madali natin siya substitute. So, eto na, na-substitute ko na. Which is, mangyari, sagutan na natin siya. 3 plus negative 7 will be negative 4 over 2. And this one would be 7 over 2. So, mangyari center natin would be, pag mas pinasimplify pa natin, be negative 2 and 7 over 2. As is na lang natin ito. So, kay distance formula naman tayo. So, katulad sa midpoint formula, magsasubstitute lang din tayo kay distance formula. Substitute ko lang 8. So, eto na. Substitute ko na. So, negative 7 minus 3 would be 10. Yan. And then, plus 6 minus 1 would be 5 squared. Yan. So, huwag natin palang kakalimutan na mag-add pa rin ng ganito. Well, I'm sorry kung hindi siya perfect. So, diretsuhin lang natin. 10 times to itself will be 100. Plus 5 times 5 will be 25. So, this will be 125. Ito na yan. Reduce natin. Be 125.